Alright, good morning, good afternoon, or good evening everyone. So meron naman po tayo na isang aspiring student na gusto syempre mag-aral abroad. And ang isa sa mga ang napili niyang country na mag-pursue ng kanyang pag-aaral ay sa Spain. So si Rich or Richmond, so Rich, thank you so much again for coming in today in our office. And thank you as well for trusting us na kami yung mag-process ng iyong application. Kung una ko muna sigurong tanong is, kailan ka nag-decide na gusto mong mag-aral abroad? Actually, matagal na po akong nagbabalak na mag-aral abroad kaso yung sa Canada, sa Australia, mahal. So, nakita ko yung sa Spain or sa ibang country sa Europe, mas affordable siya. Tapos, yung sa Spain is after 2 years, kung di ako nagkakamali, after 2 years of working, pwede na maging citizen. Yes, that's correct. Actually, yun, para lang sa mga, just in case lang may mga iba pa dyan na hindi familiar. In Spain, guys, hindi ka, after mo mag-aral and continuous kang nagtatrabaho ng 2 taon, you can apply for citizenship. Hindi siya permanent residency, guys, ha. Citizenship na yung a-applyan mo. Gusto, matagal ka na naghahanap, marami ka na rin napagtanungan na agency, napag-compare mo na. Ang question ko is, ano yung naging motivation or naging inspiration mo kung bakit mo gustong mag-aral abroad? So yun, siguro yung naging motivation ko is yung maliit na sahod dito sa Philippines and yung benefits as a citizen. So pag nakapag-Spain ako, nakapag-aral ako doon and then maging citizen, yung sahod ko is mas malaki na and then yung benefits as a citizen sa Spain is mas okay siya compared to sa Philippines. Yes. So yun naman talaga tayo mga Filipino, yung future natin yung iniisip natin. Siyempre, doon tayo sa mas maganda yung additional or pangatlong question ko sa'yo is, since na-mention mo nga na matagal ka na naghahanap at marami ka ng agency na nakausap, bakit si Anicon? Si Anicon kasi unlike other agencies, siguro before ako mag-consult kay Anicon, siguro mga more than 5 agencies na yung na pagtanuan ko regarding pa lang sa Spain. So yung nakita ko kay Anicon is hindi nila pinupush yung kasi nag-start ako magtanong-tanong December pa lang. Ang sinasabi ng ibang agency sa akin is parang April or May. So, parang nakaka-rush. Na madali. Then, nung nakausap ko si Sir, yun nga, parang yung process is slowly but surely. Yes. So, yun. Hindi yung parang hindi lang basta magkaroon sila ng client, gano'n. Yes, correct. In-ensure nila na malakas yung chance na ma-approve yung visa application ko. Yes. Actually, lagi namin talaga siyang sinasabi, no? To those sa mga makakapanood nito, kahit po isipin nyo na ang intake na sinabi namin ay September pa, hindi po advisable na ilang buwan bago kayo mag-start ng application. Early application talaga ang pinaka-the best, no? So, si Rich, September intake siya, guys. Pero as early as January, nakapag-decide na siya na mag-start ng kanyang application. Kasi yun nga, as mentioned, slowly but surely, anything that we need to adjust, mas magagawa natin. Ano lang yung gusto mong i-share sa mga aspiring din na gustong mag-aral abroad, not only in Spain, but talagang matagal na nilang pinaplano pero hindi sila makapag-decide. Ano yung ma-share mo sa kanila? Ayun, siguro yung advice ko is magtanong sila sa Anicon kasi libre lang naman magtanong dito. Unlike other agencies na nagpapabayad. So yun, magtanong lang kayo. Pag may kahit yung konting sumagi lang sa isip nyo na mag-aral abroad, magtanong lang kayo. Then bibigyan nila yung information na kailangan nyo. Yes. So guys, wag mahihiyang magtanong. Kagaya nga po nang na-mention niya, you don't need to pay for your consultation. For free naman po siya. Ready naman po kami to answer all of your questions. Siyempre, yun yung makakatulong sa inyo para mas malinawan kayo at mag-push kayo ng inyong pag-aaral abroad. So Rich, again, thank you so much for trusting Anicon. Matagal pa tayo magsasama and i-reach pa natin yung goal mo. Kagaya ng pangalan mo, Richmond. I-reach pa natin yung goal mo na makapag-start ng iyong
journey officially this September sa Spain. So thank you again, and Thanks, sir.